Mula sa pagkakakilala sa Philippine Military Academy, umusbong ang pag-iibigan ni Arlene Orejana at Antonio Trillanes. Alamin ang matatag na pagmamahalan ni Antonio at Arlene sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya. The Philippine Showbiz List presents Antonio Trillanes and Arlene Orejana Love Story. Where Honor Found Love. Nagsimula ang kwento ng pag-iibigan ni Antonio Sonny Trillanes IV at Arlene Orejana sa loob ng Philippine Military Academy. Si Antonio ay kabilang sa PMA Marilag Class of 1995, habang si Arlene naman ay kabilang sa PMA Kalasag Lahi Class of 1997. Bahagi ng sistema sa PMA ang mahigpit na orientation ng mga senior cadet sa mga bagong pasok. Noong dumating sila sa Fort del Pilar, Baguio City, isa si Antonio sa mga naatasang magturo at magpaliwanag sa mga bagong kadete tungkol sa honor system at disiplina sa academy. Sa panahong yon, unang nakita at nakilala ni Arlene si Antonio. Sa kabila ng tensyon, hirap at matinding pressure na karaniwang nararanasan ng mga bagong salta sa academy, may isang bagay na agad napansin ni Arlene. Para sa kanya, cute si Antonio. Habang tumatagal, unti-unting nabuo ang koneksyon sa pagitan nila. Bagamat mahigpit ang regulasyon noon laban sa espesyal na relasyon ng mga kadete, hindi ito tuluyang napigilan ang pag-usbong ng damdamin. Sa isang panayam, ibinahagi ni Antonio na bagamat doon sila nagkakilala, hindi siya nanligaw habang pareho pa silang nasa PMA. Sa katunayan, niligawan lamang niya si Arlene nang siya ay graduate na. Samantala, nagpatuloy naman si Arlene sa kanyang serbisyo militar at naging bahagi ng Corps of Professors ng PMA kung saan nagturo siya ng psychology, sociology at information technology. Ang kanilang relasyon ay lumalim dahil pareho nilang nauunawaan ang hirap, sakripisyo at responsibilidad ng pagiging nasa serbisyo. Behind Bars, Beyond Love. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, bumuo sila ng sariling pamilya. Nagkaroon sila ng 2 anak na sina Francis Seth at Thea Estelle. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang pangyayaring tuluyang magbabago sa kanilang kapalaran. Noong gabi ng July 26, 2003, tumawag si Arlene kay Antonio upang ibalita na siya ay isang buwang buntis sa kanilang 3 anak. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit lamang ni Antonio na nakatatanggap siya ng mga pagbabanta. Wala siyang ibinigay na anumang pahiwatig na may malaking pangyayaring magaganap kinabukasan. Pagsapit ng July 27, 2003, laking gulat ni Arlene nang mabalitaan na si Antonio ang nanguna sa mahigit 300 na sundalo na nag-ukupa sa Oakwood Premier Hotel sa Makati. Nabalot siya ng takot at pangamba. Doon niya unang nalaman ang pagkakasangkot ni Antonio sa Oakwood Mutiny laban sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Muli lamang silang nagkausap kinagabihan, habang papatapos na ang halos 19 hours standoff. Sa kabila ng tensyon at kaguluhan, ang una pa ring inalala ni Antonio ay ang kalagayan ng kanilang mga anak. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang nakadalaw si Arlene kasama ang mga bata kay Antonio sa detention sa Camp Aguinaldo. Sa gitna ng mabigat na sitwasyon, pilit niyang pinatatag ang kanyang loob habang ipinapaliwanag sa kanilang mga anak ang bagong realidad na kanilang haharapin bilang pamilya. Sinubukan niyang gawing magaan ang mabigat na sitwasyon sa pagsasabing yon ang bagong opisina ng kanilang ama. Ngunit hindi umubra ang kanyang paliwanag. Agad napansin ng mga bata ang bakal na rehas na naghihiwalay sa kanila sa kanilang ama at nagtanong kung bakit hindi ito makalabas. Kinailangan nilang ipaliwanag sa simpleng paraan na nakakulong ang kanilang ama dahil sa isang bagay na hindi nagustuhan ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Maya-maya, muling nagtanong ang mga bata kung kailan makakalabas ang kanilang ama. Sa loob ng walang katiyakan, sumagot si Antonio at sinabing sa loob ng ilang buwan. Doon nagsimula ang mahabang yugto ng paghihintay. Arlene's unwavering support for Antonio. Sa mga pangyayaring yon, pinilit ni Arlene na kayanin ang sakit. Ngunit ang sakit na naramdaman niya ay wala pa sa tindi ng mas mabigat na trahedyang dumating makalipas lamang ang ilang buwan. Habang nakakulong si Antonio, dumating ang pinakamasikip na dagok sa kanilang buhay. Noong unang bahagi ng 2004, isinilang ang kanilang 3 anak na si Alan Andrew. Ngunit ipinanganak itong may congenital illness. Makaraan lamang ang 21 days, pumanaw ang sanggol. Habang hawak ni Arlene ang walang buhay na katawan ng anak, tuluyan siyang napaiyak. Ito ang isa sa pinakamabigat na pagsubok na hinarap nila bilang mag-asawa.
Ngunit sa halip na sirain sila, lalo silang pinatatag nito. Sa buong panahong nakakulong si Antonio, si Arlene ang naging haligi ng kanilang pamilya. Siya ang nagpalaki sa kanilang mga anak. Siya ang humarap sa mga pang-araw-araw na hamon. Siya rin ang nagpatuloy sa kanyang propesyon. Dumating pa sa puntong nais na niyang magbitiw sa serbisyo militar dahil sa hirap ng kanyang sitwasyon kung saan ay nahati ang kanyang damdamin sa pagitan ng kanyang profesional na tungkulin sa serbisyo at ng kanyang katapatan bilang asawa ni Antonio. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga superior. Pinayuhan siya ng mga ito na huwag munang magdesisyon ng padalos-dalos at hinikayat siyang manatili sa serbisyo. Noong 2006, isang taon bago ang halalan, nabigyan si Arlene ng scholarship grant upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa University of New South Wales sa Australia. Bago siya umalis kasama ang kanilang mga anak, nagpa siya ang grupong Magdalo na subukan ang larangan ng politika bilang paraan upang ipagpatuloy ang kanilang advokasya para sa reforma at mabuting pamamahala. Sa simula, tutol si Arlene nang piliin si Antonio bilang pangunahing mukha ng kanilang political movement. Nag-aalala siya hindi lamang sa magiging epekto nito sa kanilang pamilya, kundi pati sa mas komplikadong sitwasyon ng kanyang asawa na nooy nakakulong pa rin. Ngunit nang manalo si Antonio sa 2007 senatorial elections, kahit nakakulong at may napakaliit na campaign budget, nagbago ang kanyang pananaw. Para kay Arlene, ang tagumpay na yon ay malinaw na patunay na maraming Pilipino ang sumusuporta sa ipinaglalaban ng kanyang asawa at ng mga sundalong sangkot sa Oakwood. Inamin pa niya na hindi niya inaasahang mananalo ito. Sa kabila ng pagkahalal bilang senador, nanatili pa ring nakakulong si Antonio at hindi personal na nakadadalo sa mga sesyon sa Senado. Kinailangan pang gumawa ng espesyal na arrangement upang makalahok siya sa pamamagitan ng teleconferencing. Samantala, habang pilit na ipinagpapatuloy ni Arlene ang kanyang normal na buhay sa PMA, isang insidente ang nagmulat sa kanya na hindi na talaga ordinaryo ang kanyang sitwasyon. Karaniwan nang itinalaga ang mga babaeng opisyal sa PMA upang samahan ang mga asawa ng mga visiting generals. Isang pagkakataon, naatasan si Arlene na i-escort ang asawa ng isang visiting foreign military attaché. Ngunit nang mapansin ng mga opisyal ang presensya ng media sa lugar, bigla siyang inalis sa assignment. Labi siyang nasaktan at napaiyak. Doon niya lubos na naramdaman ang bigat ng pagiging asawa ng isang taong itinuturing noon ng marami bilang rebel soldier. Pakiramdam niya ay nakaranas siya ng diskriminasyon. Ipinaliwanag naman ng isa niyang superior na natatangi ang kanyang sitwasyon. Isa siyang military officer at kasabay nito ay asawa rin ng isang senador. Mula noon, hindi na siya muling isinama sa ganitong mga tungkulin. Ngunit sa pag-aakalang maayos na ang lahat, muling humarap si Arlene sa panibagong hamon. Noong November 2007, 4 na buwan matapos mahalal bilang senador, muling pinangunahan ni Antonio ang panibagong pagpapakita ng pagtutol laban sa administrasyon. Mula sa Makati Regional Trial Court, kung saan dinidinig ang kanilang mga kaso, nagmarcha sila patungo sa Manila Peninsula Hotel na nauwi sa isa na namang tensyonadong standoff. Nang mga sandaling yon, nasa conference room ng Philippine Military Academy si Arlene nang mapanood niya sa telebisyon ang muling pagkakasangkot ng kanyang asawa. Sa pagkabigla at pangamba, nasabi na lamang niya, "Naku po, nandito na naman tayo." Para kay Arlene, isa na naman itong panibagong pagsubok. Ngunit para sa kanila ng mga anak, tila ordinaryo na lamang ang lahat. Ayon sa kanya, halos wala ng reaksyon sina Seth at Thea. Para sa mga bata, parang wala nang nagbago. Isa na namang iyong pagkakataong muling makikitang nakakulong ang kanilang ama. Kalaunan noong sumunod na taon, tuluyan nang nagbitiw si Arlene sa serbisyo militar. Pinili niyang iwan ang kanyang propesyon upang higit na maituon ang oras at lakas sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga kontrobersya, pagkakakulong, mga batikos at mga pagsubok na paulit-ulit na dumadating sa buhay ni Antonio, hindi kailanman nagpadaig si Arlene sa pagod, pangamba o alinlangan. Sa halip, pinili niyang manatili, maniwala at unawain ang mga paninindigan ng kanyang asawa kahit pa madalas itong may kaakibat na sakripisyo para sa kanilang pamilya. Hindi man siya laging nakikita sa harap ng kamera o naririnig sa mga pampublikong talakayan, malinaw na si Arlene ang isa sa pinakamahalagang naging sandigan ni Antonio sa bawat yugto ng kanyang laban. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe
at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!